Please, just listen to me. What is he doing? Tahimik ang umaga sa Maynila. Ngunit sa loob ng Lunara Design Studio, nagsisimula na ang karaniwang ingay ng mga keyboard, papel at mahihinang buntong hininga ng mga arkitektong humahabol sa deadline. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Elara Mendez Rosal, nakasuot ng simpleng blouse at slacks, nakapusod ang buhok at abalang-abala sa pag-aayos ng floor plan sa kanyang laptop. Junior architect lamang siya, ngunit kilala sa opisina bilang masipag at hindi reklamador. Habang ang iba ay nagrereklamo sa overtime, si Elara ay tahimik lang na nagkakape at nagpapatuloy. "Elara, ikaw na naman ang huling uuwi mamaya." Biro ng office mate niyang si Eve Calderon, sabay silip sa monitor niya. Ngumiti lang si Elara. "May kailangan tapusin, ayokong madelay ang submission." Hindi niya kailanman pinangarap ang marangyang buhay. Para sa kanya, sapat na ang maayos na trabaho, tahimik na gabi, at konting ipon para sa kinabukasan. Lumaki siyang sanay na mag-isa. Maaga niyang natutunan na hindi lahat ng pangarap ay kusang dumarating. Pinaghihirapan ng mga iyon. Isang gabi ng overtime, habang halos kalahati na lang ng ilaw sa opisina ang bukas, may isang lalaking pumasok sa design floor. Hindi ito pamilyar kay Elara. Matangkad, simple ang suot, long sleeves na nakataas hanggang siko, itim na slacks, at may dalang folder na halatang ilang beses nang binuklat. "Excuse me?" Mahina ngunit malinaw ang boses nito. "Si Miss Elara Mendez Rosal po ba?" Nang angat ng tingin si Elara, bahagyang nagulat. "Ako po. Bakit?" Ako si Darian Clive Aragon. Project coordinator ako ng Horizon Build. May ipinapakiusap lang sana tungkol sa site revisions." Hindi palabati ang tono nito, ngunit hindi rin mayabang. Diretso, simple, at tila sanay na hindi masyadong napapansin. Pinaupo niya si Darian sa tapat ng mesa, at doon nagsimula ang unang mahabang usapan nila, hindi tungkol sa buhay, kundi sa trabaho. Habang tumatagal ang diskusyon, napansin ni Elara ang kakaibang katahimikan ni Darian. Hindi ito yung awkward na katahimikan, kundi yung tila sanay siyang magmasid muna bago magsalita. "Okay lang ba itong adjustment sa load-bearing column?" tanong ni Elara. Tumanggo si Darian. "Okay siya structurally, pero kung pwede, mas gusto ng client na mas bukas yung south side, mas may natural light." Napangiti si Elara. "Hindi ka lang pala coordinator, may mata ka rin sa design." Bahagyang numiti si Darian, isang ngiting mabilis ding nawala. "Kailan? Mas madali mag-coordinate kapag naiintindihan mo ang ginagawa ng kausap mo." Mula noon, madalas na silang nagkakasabay. Hindi sadya, parang laging may proyekto na kailangan nilang pag-usapan. Mga meeting na nauuwi sa late dinners, mga plano na nagiging personal na kwento. Isang gabi, habang naglalakad sila palabas ng opisina, napansin ni Elara na umuulan na pala. "Nako," sabi niya, "wala akong payong." Tahimik na iniabot ni Darian ang dala nitong payong. "Sa'yo na muna, malapit lang naman ako." "Sigurado ka?" "Oo." Sa simpleng tagpong iyon, may kung anong kumurot sa puso ni Elara. Walang matatamis na salita, walang pilit na pagpapakitang gilas, pero ramdam ang malasakit. Unti-unting naging personal ang mga usapan nila. Natuklasan ni Elara na si Darian ay bihira magsalita tungkol sa sarili. Kapag tinatanong niya ito tungkol sa pamilya, laging maikli ang sagot. Malayo sila. Yun lang ang madalas nitong sabihin. "Hindi ka ba close?" Minsang tanong ni Elara habang magkasabay silang kumakain ng street food sa labas ng site. "Close," sagot ni Darian, "pero komplikado." Mabilis ang paglipas ng panahon, mas mabilis kaysa sa inaahala ni Elara. Sa loob ng 3 taon, ang sanggol na minsang kasya sa kanyang bisig ay ngayon ay isang batang babaeng may malalaking mata at matalas na pag-iisip. Si Lisandra Elun Mendez ay 3 taong gulang na, palabiro at laging may tanong tungkol sa mundo. "Mama, bakit may bituin sa langit kahit umaga?"
Minsang tanong nito habang nakahiga sila sa banig sa bakuran. Napangiti si Elara. Kasi kahit hindi natin sila nakikita, nandun pa rin sila. Tumanggo si Lisandra na parang nauunawaan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa kanyang edad. Saka muling naglaro sa lupa, abala sa pagguhit gamit ang patpat. Habang lumalaki si Lisandra, kasabay namang umangat ang buhay ni Elara. Mula sa simpleng freelance designer, unti-unti siyang naging kilala sa rehiyon bilang isang independent designer na may kakaibang estilo. Malinis, makahulugan, at may pusong makikita sa bawat linya. Ang maliit na mesa sa sulok ng bahay ni Maribel ay naging opisina niya, at ang dating laptop ay napalitan ng mas maayos na kagamitan. "May tawag ka ulit mamaya," paalala ni Maribel habang pinapakain si Lisandra. "Client mo raw sa bayan." "Opo, tita," sagot ni Elara habang inaayos ang notes niya. "Commercial space naman to, medyo malaki-laki." Hindi na siya kinakabahan gaya ng dati. Natutunan na niyang pahalagahan ng sarili niyang kakayahan. Hindi na niya sinusukat ang halaga niya batay sa kung sino ang umalis, kundi sa kung sino siya ngayon. Isang hapon, inimbitahan siya sa isang regional business forum sa Karatig probinsya. Isang pagkakataong bihira para sa mga independent designers. Doon niya unang nakilala si Calum Rios Altavera. Tahimik ang lalaki, may suot na simpleng long sleeves at salamin. Hindi ito yung tipo ng taong sumasapang sa usapan. Sa halip, nakikinig lang siya, at kapag nagsalita, diretso sa punto. "Ikaw si Elara Mendez, di ba?" Tanong ni Calum matapos ang isang panel discussion. "Ikaw yung gumawa ng adaptive housing project sa San Isidro?" Nagulat si Elara. "Opo, kayo po." "Calum," sagot nito, sabay abot ng kamay. "Business consultant. Tumutulong ako sa mga small professionals na palaguin ang sarili nilang practice." Nag-usap sila, hindi bilang mentor at mentee agad, kundi bilang dalawang taong may dinadalang karanasan. Napansin ni Elara na walang pilit sa presensya ni Calum. Hindi ito nagtatanong ng personal kung hindi ibinibigay. Hindi rin ito nagmamadaling magpayo. "Hindi mo kailangang maging malaki agad," sabi ni Calum habang nagkakape sila sa gilid ng venue. "Mas mahalaga ang sustainability kaysa bilis." Napangiti si Elara. "Parang sinasabi mo rin yan sa buhay." Gumiti rin si Calum. "Bahagya lang." "Siguro." Mula noon, paminsan-minsan silang nag-uusap tungkol sa trabaho, contracts, pricing, long-term planning. Hindi naging sentro ng usapan ng nakaraan ni Elara at nagustuhan niya iyon. Hindi siya tinanong kung bakit mag-isa siyang may anak. Hindi siya kinilatis. Tinanggap siya bilang propesyonal. Sa araw-araw, abala si Elara. May mga meeting, deadlines at oras para kay Lisandra. May mga gabi na sabay silang gumuguhit, si Lisandra sa papel, si Elara sa tablet. "Mama, gagawa rin ako ng bahay paglaki ko," sabi ng bata. "Ay talaga?" natatawang sagot ni Elara. "Para kanino?" "Para sa'yo," sagot ni Lisandra. "Para hindi ka na umiyak." Napatigil si Elara. Hindi niya alam kung kailan nakita o naramdaman ng bata ang mga luhang matagal na niyang itinago. Yumuko siya at niyakap ang anak. "Hindi na ako umiiyak ngayon," bulong niya. At sa sandaling iyon, alam niyang totoo iyon. Hindi niya hinanap si Darian. Hindi niya sinilip ang balita tungkol sa kanya. Para kay Elara, ang nakaraan ay isang pahinang isinara na. Hindi dahil nakalimutan, kundi dahil natutunan na niya ang aral. Ngunit ang mundo ay may kakaibang paraan ng pag-uugnay ng mga landas. Isang araw, nakatanggap siya ng email, isang paanyaya para sa isang malaking urban development project sa Maynila. National level, malaking exposure, malaking oportunidad. "Mama, babalik tayo sa Maynila?" tanong ng Lisandra nang marinig ang usapan. "Sandali lang," sagot ni Elara, "para sa trabaho." Hindi niya alam kung bakit bahagyang kumabog ang dibdib niya nang mabasa ang detalye ng proyekto. Hindi niya alam na sa pagtanggap niya ng imbitasyong iyon, muli na namang magtatagpo ang mga landas na matagal na niyang iniwang tahimik.
Sa ngayon, ang alam lang ni Elara ay abala siya sa kasalukuyan, sa anak, sa pangarap, sa buhay na siya mismo ang bumuo. Hindi niya alam na sa pagbabalik niya sa lungsod, may isang lalaking matagal ng multo ng kanyang nakaraan ang muling lilitaw. Hindi bilang simpleng project coordinator, kundi bilang isang taong babaliktad sa lahat ng inaakala niyang tapos na. Muling sinalubong si Elara ng ingay ng Maynila. Mga busina, nagmamadaling tao at mga gusaling tila mas matangkad kaysa sa alaala niya. 3 taon ang lumipas, ngunit pakiramdam niya ay ibang lungsod na ang kanyang binalikan. Hindi na siya ang babaeng umalis ng luhaan at buntis. Isa na siyang propesyonal na may pangalan at paninindigan. Kasama niya sila Sandra sa biyahe, ngunit iniwan muna niya ito sa isang maliit na hotel malapit sa venue, kasama ang yaya na inirekomenda ni Tita Maribel. "Mama, babalik ka agad?" Tanong nila Sandra habang inaayos ni Ila ang blazer niya. "Oo," sagot niya. Yumuko at hinalikan ang noo ng anak. "May meeting lang si Mama. Pagbalik ko, kakain tayo ng ice cream." Gumiti ang bata. "Promise?" "Promise." Sa loob ng conference hall ng Helix One Complex, ramdam agad ni Elara ang bigat ng proyekto. Malalaking pangalan sa industriya ang naroon. Developers, consultants, architects mula sa iba't ibang rehiyon. Hawak niya ang folder ng kanyang proposal, tahimik ngunit handa. "Miss Mendez?" Bati ng isang coordinator. "Please take your seat. Magsisimula na po tayo." Umupo si Elara sa ikatlong hanay, pinakiramdaman ang paligid. Wala siyang kilala, wala siyang hinahanap. Hanggang sa bumukas ang pintuan sa unahan ng silid. Sabay-sabay tumayo ang ilang executives. May pumasok na grupo ng mga lalaking nakasuit, ngunit may isa sa kanila ang agad umagaw ng pansin ng lahat. Matangkad, diretso ang tindig, malamig ngunit otoritatibo ang aura. At sa isang iglap, nanigas si Elara. Hindi maaaring magkamali ang mga mata niya. Si Darian. Ngunit, hindi na ito ang lalaking nakilala niya noon. Hindi na ang tahimik na project coordinator na naka-long sleeves at may hawak na folder. Ang lalaking nasa harapan niya mayon ay may presensyang hindi maikakaila. Kumpiyansa, kontrolado, parang sanay masunod. "Good morning, everyone." Malalim at malinaw ang boses nito. "Thank you for being here." Parang may humigpit sa dibdib ni Elara. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang umalis. Ngunit parang nakapako ang katawan niya sa upuan. "Allow me to introduce," patuloy ng host ng meeting, "our company head, Mr. Darian Clive Aragon, CEO of Aragon Holdings Group." Parang may malakas na dagundong sa tainga ni Elara. CEO, Aragon Holdings. Nanlamig na ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng piraso ng nakaraan, ang pagiging mailap ni Darian, ang biglaang pagkawala, ang kapangyarihang hindi niya maipaliwanag noon, unti-unting nagdugtong-dugtong. Ito pala ang itinago mo. Sa unahan, bahagyang tumigil si Darian sa pagsasalita, para bang may naramdaman siya. Umiikot ang kanyang tingin sa silid hanggang sa magtama ang mga mata nila ni Elara. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Gulat, hindi niya inaasahan, halatang halata. Saglit na natigilan si Darian, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Isang kisap mata lang at bumalik ang propesyonal na anyo. "Let's begin," sabi niya kahit bahagyang paos ang tinig. Buong meeting, tahimik si Elara. Naririnig niya ang mga salitang binibitawan ni Darian, mga plano, vision, projections, ngunit parang malayo ang lahat. Ang isip niya ay bumabalik sa mga gabing magkasabay silang nagkakape, sa mga pangakong hindi ipinaliwanag ngunit ipinahiwatig. "CEO ka na pala noon. At hinayaan mo akong maniwala sa kasinungalingan." Matapos ang presentasyon, nagkaroon ng open forum. May mga tanong, diskusyon, palakpakan. Tumayo ang isang facilitator.
We'd like to hear from our regional designers, Miss Elara Mendez Rosal. Napasinghap ang ilan. Kilala na ang pangalan niya sa industriya. Tumayo si Elara, kahit nanginginig ang loob. Good morning, maayos niyang sabi. I appreciate the vision presented. However, I'd like to ask, how does the company plan to support independent designers without absorbing their autonomy? Tumanggo si Darian, pilit na profesional. A good question, sagot niya. We believe collaboration works best when respect is mutual. We don't intend to own, only to partner. Nagtagpo muli ang mga mata nila. May kung anong dumaan sa kinin ni Darian. Pagsisisi? Pagkabigla? O takot? Pagkatapos ng meeting, nagkagulo ang mga tao. May lumalapit kay Elara, bumabate, nakikipagkamay. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang presensyang dahan-dahang lumalapit. Elara, mahinong tawag ni Darian. Huminga ng malalim si Elara bago humarap. Mr. Aragon, formal niyang sagot. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Darian. Sandali lang. Tinitigan niya ang lalaki. Ang lalaking minsang nangako, minsang tumalikod, at ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang taong may kapangyarihan. Hindi ngayon, malamig niyang sagot. May trabaho ako. Tumanggo si Darian, tila tinamaan. Naiintindihan ko, sabi niya. Pero kailangan kong magpaliwanag. Ngumiti si Elara, isang ngiting walang lambing. 3 taon ang lumipas. Mukhang sanay ka naman sa katahimikan. Iniwan niya si Darian na nakatayo roon, hawak ang mga salitang huli na para bigkasin. Sa paglabas ni Elara ng guslian, saka lamang bumuhos ang bigat ng katotohanan. Hindi siya iniwan ng isang simpleng lalaki. Iniwan siya ng isang lalaking may kapangyarihang pumili at pinili niyang magsinungaling. At sa araw na iyon, tuluyang nabago ang tingin ni Elara sa lahat ng nangyari noon. Hindi na lang ito kwento ng pag-iwan. Isa na itong kwento ng katotohanang sadyang itinago. At ng babae ngayon ay may sapat na lakas para harapin ito, hindi bilang biktima, kundi bilang kapantay. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang bigat ng unang pagkikita nila ni Darian, muli na namang ginulo ang mundo ni Elara ng isang presensyang mas pamilyar at mas mapanganib. Sa ikalawang araw ng project meetings, ipinakilala ang mga miyembro ng board ng Aragon Holdings. Isa-isang tumayo ang mga pangalan hanggang sa marinig ni Elara ang pangalang matagal na niyang kinimkim sa alaala. Miss Melis Quintero, board member and head of external relations. Maayos ang tindig ni Melis, elegante pa rin tulad ng dati, ngunit mas matalas na ngayon ang kanyang mga mata. Nang magtama ang tingin nila ni Elara, hindi na ito nangumiti. Sa halip, bahagya nitong itinaas ang baba. Isang tahimik ngunit malinaw na hamon. Hindi pa pala tapos, naisip ni Elara. Matapos ang meeting, tinawag si Elara ng isang assistant. Miss Mendez, may request po ang board member na makausap kayo. Private meeting po. Alam na niya kung sino iyon. Sa loob ng isang glass-walled conference room, naghihintay si Melis, nakaupo ng tuwid, parang reyna sa sarili niyang kaharian. So, mukhang malayo na ang narating mo. Salamat, mahina ang sagot ni Elara. Ikaw rin. Ngumiti si Melis, isang ngiting walang bahid ng kabaitan. Huwag na tayong magpanggap. Alam kong hindi aksidente ang pagbabalik mo rito. Tulad ng hindi rin aksidente ang paglitaw mo sa buhay ko noon. Balik ni Elara, kalmado ngunit matalim. Tumahimik si Melis saglit bago tumayo. Ako ang nag-udyo kay Darian na iwan ka. Diretsyong sabi niya. Hindi dahil sa selos lang, kundi dahil sa kumpanya. Nanlamig ang likod ni Elara. Paliwanag mo. 3 taon na ang nakalipas. Patulay ni Melis. Nasa critical na yugto ang Aragon Holdings noon. Si Darian ang susunod na hahawak ng kumpanya. Isang iskandalo, isang buntis na girlfriend na walang pangalan ay sisira sa lahat. Wala akong pangalan? Mariing tanong ni Elara. Sa mundo namin, sagot ni Melis. Wala. Tahimik na tumanggo si Elara. Kaya pinili ninyo ang kapangyarihan
Oo, sagot ni Maylis nang walang pag-aalinlangan at pinili kanyang iwan. Hindi na nagsalita si Elara. Wala na siyang kailangang marinig pa. Ngunit ang mas mabigat na usapan ay hindi doon nagtapos. Kinagabihan, habang nag-aayos si Elara ng mga dokumento sa isang tahimik na cafe malapit sa hotel, may isang lalaking huminto sa tapat niya. "Pwede ba?" tanong ni Darian, halatang pagod ang boses. Hindi siya tumingin agad. 5 minuto, sagot niya. "Pagkatapos aalis na ako." Umupo si Darian, hawak ang tasa ng kape na hindi niya iniinom. "Nalaman ko na," sabi ni Darian. "May anak tayo." Huminto ang kamay ni Elara sa paggalaw. "Alam mo ang pangalan niya?" tanong niya, mababa ang tinig. "Hindi," sagot ni Darian. "Pero sinabi ni Maylis, babae raw, 3 taon na." Napapikit si Elara. "Lysandra," sabi niya. "Ang pangalan niya ay Lysandra." Nabigla si Darian. "Lysandra," inulit niya, parang sinusubukang kabisaduhin. "Bakit hindi mo sinabi?" "Bakit?" Tumawa si Elara, ngunit walang saya. "Para bigyan ka ng pagkakataong umalis ulit?" Tahimik si Darian. Sa unang pagkakataon, wala siyang depensa. "Duwag ako," bigla niyang sabi. "Pinili ko ang kapangyarihan kaysa responsibilidad. Akala ko noon kapag na-secure ko ang lahat, babalik ako. Pero habang tumatagal, mas lalo akong natakot." "Tahimik ka ng 3 taon," sagot ni Elara. "Hindi yun takot, pagpili yun." Tumanggo si Darian. "Araw-araw akong sinusundan ng konsensya ko," sabi niya. "Pero ngayon, nakita kita ulit at nalaman ko ang tungkol kay Lysandra. Hindi ko na alam kung paano mabubuhay na parang walang nangyari." "Hindi mo na mababago ang nakaraan," mariin sabi ni Elara. "At hindi ko hahayaang guluhin mo ang buhay ng anak ko para sa ginhawa ng konsensya mo." Napayuko si Darian. "Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo," sabi niya. "Gusto ko lang malaman niya ako." Tahimik ang cafe. Sa labas, dumadaan ang mga ilang ng sasakyan, parang mga sandaling hindi na maibabalik. "Hindi pa," sagot ni Elara. "Hindi ngayon." Tumanggo si Darian, bagamat halatang masakit. "Handa akong harapin ang kahit anong kapalit," sabi niya, "kahit masira ang reputasyon ko." Doon siya tiningnan ni Elara ng direkta. "Kung totoo yan, handa ka bang tumayo bilang ama kahit hindi ka tanggap bilang bayani?" Hindi nakasagot si Darian. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang kumpanya, mulit magulo ang loob ni Darian. Sa bawat board meeting, ramdam niya ang bigat ng lihim. Sa bawat desisyon na ginagawa niya, sumisingit ang mukha ng isang batang hindi pa niya nakikita. Si Maylis naman, sa kabilang banda, ay hindi natuwa sa pagbabago ng kanyang tono. Mainit ang araw sa construction site sa Quezon City. Ngunit mas mainit ang pakiramdam ni Elara habang nakatayo siya sa gilid ng hukay. Hawak ang gitboard at sinusubukang ituon ang isip sa structural inspection. Ilang minuto na siyang nahihilo at paulit-ulit na sumusumpong ang kakaibang paninikip ng dibdib niya. Akala niya'y dahil lang iyon sa puyat at stress, sanay na siya roon. Ngunit nang biglang umikot ang paningin niya, napilitan siyang umupo sa isang sako ng semento. "Elara, okay ka lang?" tanong ng site engineer na si Noel Barameda, sabay lapit sa kanya. Oo, sagot niya, kahit halatang namumutla. "Nahilo lang siguro ako." "Magpahinga ka muna, ako nang bahala rito." Tumanggo si Elara, ngunit habang umiinom ng tubig, may kung anong kumirot sa isip niya. Hindi ito karaniwang hilo. May kasamang pagsusuka at ilang linggo na rin niyang napapansin na delayed ang kanyang buwanang dalaw. Isinantabi niya ang ideya noon. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit sa sandaling iyon, parang may unti-unting nabubuong takot sa dibdib niya. Kinagabihan, dumaan siya sa isang maliit na butika bago umuwi. Tahimik ang apartment niya. Tanging ugong ng electric fan ang maririnig. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang pregnancy test, para bang may hatol na naghihintay sa loob ng ilang minuto. Lumipas ang 5 minuto na tila 5 oras.
2 guhit. Napaupo si Elara sa gilid ng kama. Hawak ang bibig para pigilan ng hikbi. Halo-halong emosyon ang dumaloy sa kanya. Takot, gulat, ngulit may munting sayaring pilit sumisilip. May buhay sa loob niya. Anak nila ni Darian. Paano ko sasabihin sa'yo? Mahina niyang bulong sa sarili. Sa mga sumunod na araw, pinili niyang manahimik muna. Hindi dahil ayaw niyang sabihin kay Darian, kundi dahil ramdam niyang may pinagdaraanan nito. Napansin niyang madalas na itong wala sa mga meeting nila, laging may dahilan, emergency call, biglaang biyahe, o kaya may aasikasuhin lang. Isang gabi, tinawagan niya si Darian. "Busy ka ba?" Maingat niyang tanong. Saglit na katahimikan bago sumagot ang lalaki. "Medyo, pwede bang mamaya na lang?" "Okay," sagot niya. Pilit pinatatatag ang boses. Ngunit ang mamaya ay nauwi sa wala. Lumipas ang mga araw na puro maikling mensahe na lang ang natatanggap niya. "Pasensya na, Elara. Marami lang iniisip. Hindi ako makakapunta." Huwag mong kalimutan, babala niya isang gabi. Isang maling hakbang mo lang, babagsak ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, nag-alinlangan si Darian. Sa pagitan ng konsensya at reputasyon, unti-unting lumilinaw ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan niya kayang isakripisyo ang isang inosenteng bata para sa isang trono na minsan niyang pinili. At sa sandaling iyon, alam niyang kahit anong piliin niya, may mawawala. Tahimik ang main boardroom ng Aragon Holdings sa araw na iyon. Ibang klasing katahimikan. Hindi ito yung karaniwang profesional na tahimik bago magsimula ang presentation, kundi isang tensyon na ramdam sa hangin. Nasa loob ang buong board, mga senior executives, project heads at ang piling design partners, kabilang si Elara. Nakatayo siya sa gilid ng mahabang mesa, hawak ang tablet na may proposal. Sanay na siyang humarap sa mga ganitong eksena, mga mata na sumusukat, mga utak na nag-aanalisa. Ngunit ngayong araw na ito, may kakaibang bigat. Nakatayo si Darian sa unahan, CEO, anak ng angkan. Mukhang buo, ngunit sa loob, wasak. Before we proceed, biglang sabi ni Darian, malinaw ang boses ngunit may bahagyang paninginig. May personal akong kailangang rinawin. Nagkatinginan ng mga board member. Si Melis na nakaupo sa kanan ay bahagyang napakunot ang noo. "Darian," mariing bulong niya, "this is not the time." Ngunit hindi na umatras si Darian. Matagal ko nang itinago ang isang kasalanan at ngayong araw hindi ko na kayang magpatuloy na parang walang nangyari. Huminga siya ng malalim. Lumingon siya kay Elara, hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking may dalang 3 taong pagsisisi. At sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod. Isang kolektibong hingang naputol ang maririnig sa silid. "Darian!" Gulat na sigaw ng isang board member. "Are you out of your mind?" Bulong ni Melis, nanginginig sa galit. Ngunit hindi na siya tumingin kahit kanino. "Elara Mendez Rosal," malinaw na sabi ni Darian, "humihingi ako ng tawad." Hindi gumalaw si Elara. Nanatili siyang nakatayo, diretso ang likod, ngunit ramdam niya ang panginginig sa loob. "Hindi ako humihingi ng tawad bilang CEO, kundi bilang lalaking iniwan ka. Bilang ama na tumalikod bago pa man makita ang anak niya. May mga bulungan, may mga napahawak sa mesa. Ang katahimikan ay napalitan ng pagkabigla. Hinihingi ko ang tawad." Humugot siya ng isang sobre mula sa loob ng suit. "Elara," sabi niya, "inaalok kita ng kasal, hindi bilang paraan para itago ang nakaraan, kundi bilang pananagutan, suporta, pinansyal, emosyonal, legal, para sa'yo at kay Lysandra. At kung papayagan ka, ang pagbabalik ng pamilyang sinira ko." Parang huminto ang oras. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Elara. Tahimik si Melis,
ngunit halatang naninigas sa kinauupuan. Ang ilan sa board ay nagkakatinginan. May galit, may pagkabahala, may takot sa iskandalong maaring sumabog. Sa gitna ng lahat, si Elara ang taning hindi nagmadali. Lumipas ang ilang segundo, mahaba, mabigat. Sa wakas, nagsalita siya. 3 taon. Mahinahon niyang sabi. 3 taon akong nagising araw-araw na walang kasiguruhan. 3 taon kong binuo ang sarili ko mula sa mga pirasong iniwan mo. Lumakad siya palapit, hindi para yakapin si Darian, kundi para harapin siya sa parehong antas. Hindi ako nandito para wasakin ang kumpanya mo. Hindi rin ako nandito para iligtas ang konsensya mo. Huminga siya ng malalim. Ang kasal, sabi niya, ay hindi gantimpala sa pag-aamin at ang pamilya ay hindi proyekto na pwedeng buuin kapag handa ka na. Nakita ang pagkabasag sa mukha ni Darian. Pero Elara, hayaan mo akong tapusin. Mariing sabi niya, hindi pa sigaw, ngunit matatag. Hindi ko ipagkakait kay Lisandra ang karapatan niyang makilala ang ama niya, sabi ni Elara. Ngunit, hindi rin kita gagawing sentro ng mundo naming mag-ina. Tahimik ang silid, kahit ang aircon ay parang humina. Tinatanggihan ko ang kasal. Diretsyong sabi niya. Tinatanggihan ko ang pagbabalik sa isang pamilyang itinayo sa guilt. May mga napasinghap, may napapikit. Ngunit hindi pa tapos si Elara. Kung gusto mong maging ama, dagdag niya, magsimula ka sa pananagutan, hindi sa grand gesture, hindi sa pagluhod sa harap ng board, kundi sa pagtayo araw-araw kahit walang palakpak. Tumanggo si Darian, luhaan ngunit tahimik. Ako, sabi ni Elara, ay buo na. Hindi dahil may bumalik, kundi dahil may nanatili. Tahimik niyang kinuha ang tablet at bumalik sa kinatatayuan niya. Now, sabi niya, humarap sa buong board. Handa na akong i-present ang design proposal. Walang agad na kapagsalita. Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. Hindi si Darian ang may kontrol sa silid. Si Elara iyon. At habang nagsisimula siyang magsalita tungkol sa plano, alam ni Darian na ang pagluluhod niya ay hindi pagtatapos ng kwento, kundi simula ng isang mas mahirap na paglalakbay, kung saan ang pag-ibig ay hindi hinihingi, kundi pinatutunayan. At sa katahimikang iyon, may isang desisyong tuluyang nagbago sa kapalaran nilang lahat. Hindi natapos sa boardroom ang lahat. Doon lamang nagsimula ang tunay na pagsubok. Pagkatapos ng insidenteng yumanig sa buong Aragon Holdings, mabilis kumalat ang balita. May mga haka-haka, may mga chismis, may mga analyst na nagtanong kung emotional instability ba ang ipinakita ng CEO. Ngunit sa kabila ng ingay, tahimik si Elara. Tinupad niya ang kontrata, tinapos ang proyekto at umuwi sa hotel na parang wala lang. Ngunit sa loob ng silid, habang pinapanood niya ang natutulog na si Lisandra, doon niya naramdaman ang bigat ng desisyon. Mama, mahinang sabi ng bata kinabukasan habang nag-aalmusal sila. Uuwi na ba tayo sa bahay ni tita? Oo, sagot ni Elara, hinaplos ang buhok ng anak. Uuwi tayo. Tahimik si Lisandra sandali, saka biglang nagtanong, Mama, nasan ang papa ko? Huminto ang kamay ni Elara sa paghalo ng kape. May papa ka? Maingat niyang sagot. Pero matagal siyang nawala. Masama ba siya? Inosenteng tanong ng bata. Umupo si Elara sa tabi ng anak at hinarap ito. Hindi, sagot niya. Pero may mga desisyong ginawa siya na nakasakit sa atin. Tahimik na tumanggo si Lisandra. Pwede ko ba siyang makilala? Isang mahabang katahimikan ng sumunod. Ito ang tanong na matagal nang hinihintay ni Elara at kinatatakutan. Maaari, sagot niya sa wakas. Pero may mga bagay na kailangang malinaw muna. Pagbalik nila sa probinsya, hindi nagtagal ay tumawag si Darian.
Hindi na siya nagpakilala bilang CEO. Hindi na rin siya humingi ng tawad. Tahimik lang ang boses niya. "Elara?" sabi niya. "Handang-handa na akong gawin ang tama, kahit hindi mo ako piliin." Nagkita sila sa isang neutral na lugar, isang maliit na cafe sa bayan. Walang media, walang board, walang audience. Si Elara lamang, si Darian, at ang katotohanan. "Hindi kita tinanggihan dahil galit ako," diretsyong sabi ni Elara. "Tinanggihan kita dahil natuto akong piliin ang sarili ko." Tumanggo si Darian. "Naiintindihan ko," sagot niya. "At tanggap ko. Papayagan akong makilala mo si Lysandra," dagdag ni Elara. "Pero malinaw ang hangganan. Hindi ka babalik bilang asawa. Hindi ka magiging sentro ng buhay namin." "Bilang ama lang," sabi ni Darian. Kung papayagan siya. Hindi sumagot agad si Elara. "Kailangan mong patunayan," sabi niya. "Hindi sa pera, hindi sa pangalan, kundi sa oras at consistency." Tinanggap ni Darian ang mga kondisyon. Walang pagtutulo, walang negosasyon. Unang pagkikita nila ni Lysandra ay simple. Walang drama, walang luha. Sa ilalim ng punong mangga sa bakuran ni Maribel. "Hello," mahina at maingat na sabi ni Darian. Nakaluhod para pantay sila ng bata. "Ako si Darian." Tinignan siya ni Lysandra, pinangmasdan mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba ang papa?" tanong niya. "Oo," sagot ni Darian, naminginig ang tinig. "Kung papayagan ka." Tumanggo si Lysandra. "Okay," sabi niya. "Pero si Mama ang boss." Napatawa si Maribel sa gilid. Napapikit si Elara, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kakaibang kapayapaan. Sa mga sumunod na buwan, natutunan ni Darian ang isang buhay na hindi niya kayang bilhin. Ang paghihintay sa gate, ang pagdalo sa school activity, ang pagtanggap na minsan hindi siya hahanapin at dapat niyang igalang yon. Sa isang gabi, habang pauwi si Darian matapos ihatid si Lysandra, tumigil siya sa sasakyan at umiyak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ngayon lang niya lubos na naunawaan ang nawala sa kanya. Walang saysay ang kapangyarihan, bulong niya sa sarili, kung may iniwang sugat. Samantala, si Elara ay patuloy na lumago. Lumawak ang kanyang practice. Tinanggihan niya ang alok na maging in-house designer ng Aragon Holdings, hindi bilang paghihiginti, kundi bilang paninindigan. "Mas mahalaga ang lakalayaan," sabi niya kay Caleb isang araw. Ngumiti si Caleb. "Alam kong yan ang pipiliin mo." Hindi naging magulo ang wakas. Hindi rin ito fairy tale. Ngunit ito ay totoo. At sa huling gabi bago magsara ang proyekto sa Maynila, nakatayo si Elara sa balkonahe ng kanilang bahay sa probinsya. Pinapanood ang bituin sa langit kasama ang anak na mahimbing ang tulog sa kanyang bisig. Hindi siya nanalo dahil may lumuhod sa harap niya. Nanalo siya dahil hindi siya lumuhod sa sarili niyang dignidad. Sa huli, hindi lahat ng luha ay humihingi ng kapalit. At hindi lahat ng pagluluhod ay karapat-dapat tumbasan ng pagbabalik. May mga babaeng piniling maghilom kesa umasa. At sa pagpiling iyon, natagpuan nila ang tunay na lakas. Ito ang kwento ng isang inang tumindig, hindi para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasang siya mismo ang bumuo. Unti-unting pumapasok ang takot sa puso ni Elara. Hindi ito ang Darian na nakilala niya, yung tahimik pero present, yung laging nakikinig. Ngayon, para siyang unti-unting binibitawan ng lalaking akala niya'y kasama niya sa pangarap. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Inimbitahan niya si Darian na magkita sila sa isang maliit na cafe na dati nilang tinatambayan. Dumating si Darian ng gabing yun, pero may distansya sa mga mata niya. Pagod, balisa, at parang may hinahabol na oras. "May sasabihin ako," diretsyong sabi ni Elara, nanginginig ang tinig. "Pwede bang sa ibang araw na lang?" Sagot ni Darian. Hindi siya tinitignan. "Hindi magandang timing." "Hindi na pwedeng ipagpaliban," mariing sabi ni Elara. "Importante to." Doon lang siya tinignan ni Darian.
Napansin ni Ilara ang pagbabago ng ekspresyon nito. Parang may hinala, parang may kinatatakutan. Ano? Tanong ng lalaki. Huminga ng malalim si Ilara. Buntis ako. Parang tumigil ang oras. Walang agarang reaksyon si Darian. Walang ngiti, walang yakap, walang tanong. Sa halip, nanigas ang kanyang mukha at dahan-dahang napaupo ng mas maayos sa silya. Sigurado ka? Malamig niyang tanong. Oo, sagot ni Ilara. Nagpa-check na ako. Tumahimik muli si Darian. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, tila may mabigat na iniisip. Hindi ito ang esenang inisip ni Ilara sa kanyang isipan. Walang saya, walang pangakong binitiwan. Hindi ko alam kung anong sasabihin, wika ni Darian sa wakas. Hindi ito inaasahan. Hindi rin naman to planado, sagot ni Ilara, bahagyang nasasaktan. Pero nandito na. Akala ko handa ako? Putol ni Darian, mas malamig ang tinig. Ilara, hindi ganun kasimple. Hindi ko naman hinihingi ang lahat ngayon. Gusto ko lang malaman kung nasaan ako sa buhay mo. Hindi agad sumagot si Darian. Tumayo siya at kinuha ang jacket. Pag-iisipan ko muna, sabi niya. Bigyan mo ako ng oras. Gaano katagal? Tanong ni Ilara, may bahid ng takot. Hindi na siya sinagot. Umalis si Darian ng gabing iyon, iniwan si Ilara sa kafe na puno ng tanong at pangamba. Kinabukasan, hindi na siya tinawagan. Hindi na rin nag-reply sa mga mensahe. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa tuluyan ng maging katahimikan ng lahat. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unting tinatanggap ni Ilara ang masakit na katotohanan. Ang pangakong pag-iisipan muna ay isa palang paalam na hindi niya narinig. At sa kanyang sinapupunan, may isang batang tahimik na nabubuo. Walang kaalam-alam na ang mundo ay sasalubong sa kanya na kulang, ngunit pilit bubuuin ng isang inang iniwan, ngunit hindi susuko. Hindi agad lumabas ang buong katotohanan kay Ilara. Sa una, ang alam lang niya ay iniwan siya ni Darian. Walang paliwanag, walang sagot, at walang kahit anong bakas ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit may mga katotohanang hindi kailanman nananatiling nakatago at dumating ang mga iyon sa pinakamasakit na paraan. Isang hapon, habang nasa opisina pa si Ilara at pilit tinatapos ang mga plano kahit mabigat ang katawan, may isang babaeng pumasok sa design studio. Kaagad itong napansin ng lahat. Elegante, maayos ang postura, at may kumpiyansang hindi maitatanggi. Suot nito ang mamahaling blazer at may hawak na branded na bag. Hinahanap ko si Ilara Mendez Rosal, diretsong sabi ng babae sa receptionist. Nag-angat ng tingin si Ilara. May kung anong kaba siyang naramdaman bago pa man sila magtama ang mga mata. Ako yon, maingat niyang sagot. Lumapit ang babae at ngumiti. Isang niting walang init. Ako si Maylis Quintero. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa dibdib ni Ilara. Kilala niya ang apelyidong iyon. Narinig na niya iyon minsan kay Darian sa isang pag-uusap na bigla ring naputol noon. May kailangan ka ba? Tanong ni Ilara. Pinipilit manatiling kalmado. Meron, sagot ni Maylis. Tungkol kay Darian. Parang humigpit ang hawak ni Ilara sa mesa. Anong tungkol sa kanya? Bahagyang yumuko si Maylis para marinig lamang nila ang isa't isa. Mas mabuting alam mo na ang totoo, sabi nito. Matagal na kaming may relasyon ni Darian. At ang nangyari sa inyo, huminto siya sandali, saka nagpatuloy. Isang aksidente lang. Nanlaki ang mata ni Ilara. Anong ibig mong sabihin? Hindi kanya planong buntisin. Hindi kanya planong panindigan. Malamig na sagot ni Maylis. Hindi siya handang maging ama. Hindi iyon kasama sa buhay na binubuo namin. Parang gumuho ang mundo ni Ilara sa isang iglap. Kung ganun, nanginginig ang tanong ni Ilara, bakit niya akong pinabayaan ng ganun lang? Bahagyang nagkibit-balikat si Maylis. Dahil mas madaling umalis kaysa harapin ang responsibilidad. Wala nang idinagdag pa si Maylis. Tumalikod ito at umalis.
Iniwan si Elara na parang estatwang nakatayo sa gitna ng opisina. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga tuhod hanggang sa napaupo siya. Kinagabihan, sinubukan niyang tawagan si Darian. Hindi para magsumbong, kundi para marinig mismo ang sagot mula sa kanya. Sa wakas, sinagot nito ang tawag. Bakit? Malamig ang tinig ni Darian. Si Maylis? Totoo ba ang sinabi niya? Tanong ni Elara, halos babulhom. May relasyon kayo? Matagal na katahimikan ang sumunod. Oo, sagot ni Darian sa wakas. Matagal na. Kung ganun, nangingilid ang luha ni Elara. Ano ako sa'yo? Isang pagkakamali, diretso niyang sagot. Isang aksidente na hindi ko ginustong mangyari. Parang sinaksak ang puso ni Elara. At yung anak natin? Hindi ako handa, sagot ni Darian. Hindi ko kayang talikuran ng lahat para sa isang bagay na hindi planado. Hindi ba ako naging mahalaga? Tanong ni Elara. Minahal kita, sagot ni Darian, pero walang emosyon. Pero hindi sapat yon. Iyon ang huling beses na narinig ni Elara ang boses niya. Matapos noon, tuluyan nang nawala si Darian. Parang hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya. Lumipas ang mga linggo at lalong bumigat ang pagbubuntis ni Elara, hindi lang sa katawan, kundi sa isip. Madalas siyang mahilo, mawala ng lakas, at hindi makapag-focus. Isang araw, habang nasa meeting, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. "Elara, namumutla ka," sabi ng supervisor niyang si Marvin de la Cruz. "Okay ka lang ba?" "Hindi po," sagot niya bago tuluyang manghina. Dinala siya sa ospital at doon sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga. Mataas ang stress level niya at delikado iyon para sa bata. Ngunit hindi lahat ay handang umunawa. Pagbalik niya sa opisina matapos ang ilang araw, ipinatawag siya sa HR. "Elara," maingat na sabi ng HR officer, "dahil sa mga delays at kondisyon mo, kailangan muna naming tapusin ang kontrata mo." "Pansamantala lang po ito," halos maiyak niyang sagot. "Kailangan ko lang magpahinga." "Pasensya na," sagot ng HR. Business is business. Sa isang iglap, nawala ang trabaho niya, ang tanging pinanghahawakan niya sa lungsod. Walang asawa, walang trabaho, walang suporta. Sa gitna ng tahimik na apartment, nag-impake si Elara ng kaunting gamit. Hawak ang ultrasound photo, mahina niyang kinausap ang batang nasa sinapupunan. "Pasensya ka na," bulong niya. "Pero hindi kita iiwan." Wala na siyang ibang mapuntahan kundi ang probinsya. Sa bahay ng tiyahin niyang si Maribel Rosales Vera, ang nag-iisang taong alam niyang tatanggap sa kanya ng walang tanong. Habang umaandar ang bus palayo sa Maynila, pinanood ni Elara ang unti-unting pagkawala ng mga gusali. Kasabay noon ang unti-unting pagbitaw niya sa nakaraan, sa lalaking nangakong mag-iisip, ngulit piniling tumalikod. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa probinsya, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang babaeng iniwan at niloko ay kailangang mabuhay. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa batang hindi kailanmang pinili ang mundong ito, ngunit buong tapang nasasalubungin. Mabagal ang takbo ng bus habang papasok sa probinsya ng San Isidro. Sa bawat lubak ng kalsada, parang unti-unting nahuhubad ang bigat sa dibdib ni Elara. Ngunit kapalit nito ang takot sa hindi tiyak na bukas. Hawak niya ang maliit na bag at isang sobre ng mga dokumento, ultrasound, reseta, at ilang papeles na nagsisilbing patunay ng bagong buhay na dala niya. Pagbaba niya sa terminal, agad niyang nakita ang isang babaeng may puting buhok na nakapusod at may suot na simpleng bestida. Nakangiti ito, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata. "Elara," mahinang tawag ng babae. "Tita Maribel," sagot ni Elara, hindi na napigilang mapaluha.
Mahigpit siyang niyakap ng kanyang tiyahin na si Maribel Rosales Veira, isang dating guro sa pampublikong paaralan na kilala sa baryo bilang istrikta ngulit may pusong malambot. "Halika na," sabi ni Maribel habang hinahaplos ang likod niya. "Wala kang kailangang ipaliwanag, dito ka ligtas." Sa maliit ngunit maaliwalas na bahay ni Maribel, unang beses muling nakaramdam ng katahimikan si Elara. Walang ingay ng siyudad, walang pressure ng deadlines, taning huni ng mga ibon at amoy ng nilulutong sabaw. Sa mga unang linggo, madalas tahimik si Elara. Nakaupo lang siya sa may bintana, nakatingin sa palayan habang hinahaplos ang tiyan. Hindi ka ba nangihinayang? Minsang tanong ni Maribel habang sabay silang nagbabalat ng gulay. Sa lahat ng iniwan mo? Ngumiti ng bahagya si Elara. Mas nangihinayang ako kung iiwan ko ang anak ko. Dumating ang araw ng panganganak sa gitna ng malakas na ulan. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital ng probinsya, kasama si Maribel na hindi umalis sa kanyang tabi. "Huminga ka, Elara," paulit-ulit na sabi ng tiyahin niya. "Kaya mo to." Sa pagitan ng kirot at pagod, isang munting iyak ang pumuno sa silid. "Babae po," sabi ng midwife, sabay abot ng sanggol. Luhaan si Elara habang kinuha ang kanyang anak, maliit, mainit, at buhay na buhay. "Lysandra Elun Mendez," mahina niyang bulong. "Ikaw ang dahilan kung bakit lalaban ako." Ngulit hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Sa mga gabing tahimik habang tulong si Lysandra, madalas na nakatitig si Elara sa kisame. May mga araw na hindi siya makatayo sa kama, may mga gabing bigla na lang siyang iiyak nang walang dahilan. "Masamang ina ba ako?" Minsan niyang tanong kay Maribel habang iyakap ang sanggol, ngunit nanginginig ang mga kamay. "Bakit parang wala akong maramdaman minsan?" Mahigpit siyang niyakap ng tiyahin. "Hindi ka masama," mariing sabi nito. "Pagod ka lang, nasugatan ka, at okay lang yun." Tinulungan siya ni Maribel, hindi lang sa pag-aalaga kay Lysandra, kundi sa pag-alala kay Elara na siya ay tao pa rin, hindi lang ina. May mga araw na pilit siyang pinapabangon, pinapaligo, pinapakain. "Hindi pwedeng mawala ka sa sarili mo," sabi ni Maribel isang umaga. "Kailangan ka ng anak mo, buo, hindi wasak." Unti-unti, sinubukan ni Elara na bumangon. Isang gabi, binuksan niya muli ang lumang laptop niya. Pinagmasdan ng mga lumang design files, mga pangarap na muntik ng tuluyang mabaon. "Nagawa ko to dati. Kaya ko ulit."